Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. na ang mga unang balita. Lumikas sa ilang residenteng nakatira sa mga binabahang lugar sa Marikina dahil sa epekto ng pagulan na dulot ng hanging habagat. Patuloy naman ang pagbabantay sa Marikina River na nasa ikalawang alarma pa rin. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Ivan, magdamag na ulan na may kasamang malakas na hangin ang naranasan nga dito sa lungsod ng Marikina. At itong Marikina River, umapaw na at maraming paligid o maraming kalsada sa paligid nitong river ang isinara muna sa mga residente at motorista. Dahil sa walang tigil na ulan sa iba't ibang bahagi ng Marikina, umapaw na ang tubig sa ilog. Malakas din ang agos nito. 17.5 meters ang pinakamataas na antas na inabot nito kahapon ayon sa Marikina City LGU. Idiniklara sa lungsod ang ikalawang alarma, hudyat para lumikas sa mga residenteng nakatira sa mga binabahang lugar o nasa low-lying areas. Kagabi, bumaba ito sa 15.9 meters at unang alarma, pero muli itong umakyat sa ikalawang alarma kaninang mag-aalas 4 ng madaling araw. Dahil dyan, nananatiling sarado ang ilang kalsada sa paligid ng Marikina River, kabilang ang Bayan Access Road at Ning Ramos Lane. Naiwan kasi ang makapal na putik sa kalsada na nakatakdang linisin ng Marikina City LGU at Marikina River Parks Authority. Ilang river patrol ang rumuronda at sinasaway ang mga residente o motoristang nagtatangkang lumapit sa ilog. Ilang pamilya naman ang lumikas na at ngayon ay nananatili sa mga evacuation center. Kahapon, bumisita sa ilang eskwelahan sa evacuation centers sina Marikina City Mayor Maan Chodoro at Congressman Marcelino Chodoro. Kinamusta nila ang mga apektadong pamilya na nakatanggap ng ilang pangangailangan gaya ng pagkain. Sa mga puntong ito, nakikita natin itong antas ng tubig dito sa Marikina River nasa 16 meters pa din at yan ay nasa ikalawang alarma. Dito naman, Ivan, sa aking kinatatayuan ay kitang-kita, just to give you a background, itong kinatatayuan ko, kanina mga past 20 minutes, 20 minutes ago, wala pa dito yung bahang ito o yung pag-apaw ng ilog. Kaya masasabi natin talagang mabilis, dahil yan dun sa walang tigil na pag-ulan. At ngayon, sa ngayon mag-aalas 6 or pasado alas 6 na, mas lumakas pa yung ulan na nararanasan dito sa lungsod ng Marikina. Yan muna ang latest. EJ Gomez, GMA News. Nasa mahigit 5,000 residente na ang nasa evacuation centers sa Quezon City dahil sa kabi-kabilang baha dulot ng hanging habagat. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Ivan, good morning. Kabilang itong Araneta Avenue dito sa mga kalsada sa Quezon City na binaha matapos nga makaranas ng malakas na buhos ng ulan kaninang pasado alas 2:30 na madaling araw. May punto pang halos mag-zero visibility gaya sa FPJ Avenue maging sa Quezon Avenue. Sa EDSA Balintawak, pabugso-bugso rin ang pag-ulan. Gutter ang baha southbound lane ng EDSA malapit sa Dario Bridge na iniwasan ng ilang motorista. May pagbaha rin sa isang bahagi ng Araneta Avenue. Sa Quezon Avenue, corner Biak na Bato Street, dahan-dahan sinuong ng mga motorista ang baha. Wala namang makadaan sa Banawe Street, corner NS Amoranto Street sa taas ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Santo Domingo Avenue kung saan tumirik ang isang SUV. Humingi ng tulong ang mga sakay. Pinagtulungan itong itulak ng mga nagmalasakit ang motorista. Ligtas ang 4 na sakay na magkakabarkada na galing sa Maynila at pauwi na sa Novaliches. Samantala, Ivan, mahigit nga sa 5,000 at 200 mga residente yung nananatili sa iba't ibang evacuation centers dito sa Quezon City dahil pa rin sa banta ng pagbaha dulot ng habagat. Bakas pa sa pader ng bahay ng pamilya ni Elmera ang taas ng tubig na naranasan nila kahapon sa Area 5 Sitio Veterans Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Kagabi abala sa paglilinis ang kanyang asawa na si Joel.
ng mga gamit na nalubog sa bahat na puno ng putik. Hindi ko po kasi akalain na papasok po kaagad kasi po pahinto-hinto po yung ulan. Tapos bigla po lumalakas po ang ulan. Sa ibang bahagi ng Sitio Veterans, lubog pa rin sa tubig ang ilang bahay. Binahamag ang mga taniman ng gulay na malapit sa ilog. Ang baha umabot pa raw ng lampas tao sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Mabilis namang itong humupa. Gaya na nakuna ni Liza sa labas ng kanilang bahay. Naabot baywang ang tubig bandang alas 4 ng hapon kahapon. Makikita na nakabalot sa plastik ang kanilang mga gamit. Ang bilis ng tubig. Ang bilis pagdating ng tuhod, biglang hanggang bewang na kaagad. Kaya ayun, nagpanik na kami. Yung mga aso namin, lahat kami may tumulong naman mga rescuer na pumunta dito. Kaya napabilis yung paghakot ng mga kapitbahay din namin. Naka-standby sa lugar ang ilang rescue boats kung sakaling kakailanganin ulit ng mga residente. Nananatili naman sa Bagong Silangan Elementary School ang mahigit 2,000 residente, katumbas ng halos 500 pamilya. Doon lumikas si Emily kasama ang kanyang 2 anak matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay sa area ng Tumana. Umabot pa raw hanggang baywang ang taas ng tubig. Mahirap po sa amin kasi pag lugar na pagkatapos na mahirap paglinis po eh. Puro putik po. Tapos lilinisin mo pa buong bahay nyo. Kasi lahat na putik nandun na eh. Lahat na dumi, lahat na plastic, lahat na nasa bahay na, loob na ng bahay. Lumikas din ang kapitbahay niyang si Gaide kasama ang 3 anak na babae. Mabilis lang po tumaas yung tubig kaya hindi po ang ibang gamit po namin hindi po namin naisalba. Mahirap po talaga lalo po ngayon walang masyadong kita yung asawa ko. Sa tala ng Quezon City Government hanggang alas 9 kagabi, umabot na sa mahigit 5,200 residente, katumbas sa mahigit 1,400 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center sa 15 barangay. Ang mga residenteng palagi na lang ganitong sitwasyon kapag masama ang panahon. Umaasa na mabibigyang solusyon ng pamahalaan ng mga pagbaha. Sana magawa na yung creek do para hindi na kami babain lagi. Sana po na matupad po yung inaasam-asam po namin lahat na hindi na po bahain yung lugar namin. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Araneta Avenue. Ito po yung magkabilang lane na patagos doon sa E. Rodriguez Avenue. Doon pa lamang po sa Caliraya Road, may mga taga-barangay na nag-aabiso na wag na muna dumaan dito sa magkabilang lane dahil nga po baha pa. Kanina may nakita tayong mga motorista na sumubok dito. Gaya na lamang po nilang mga motorcycle riders dyan pero napapabuelta sila. At kanina may naabutan din tayo dito na isang kotse na sinubukan na sumuong dito sa may gitna ng baha. Pero tumirik po yon kaya pinagtulungan na lang ng mga residente at ng mga nagmalasakit na motorista para maialis doon sa baha. Yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Tingin ng Department of Public Works and Highways, substandard ang gumuhong pader sa bahagi ng EDSA Ayala northbound itong Sabado ng gabi. Ito yung materials na ginamit. Ito hindi to semento Hardiflex lang to, drywall lang ito. Okay, so parang ang nangyari dito, kung sino man ang gumawa nito, pinapalabas nila na semento, pero hindi naman pala semento. Walang nasaktan ng gumuho ang pader, pero naperwisyo maraming motorista dahil humambalang ang debris sa ilang lane ng EDSA. Nagpadala ng tauhan ng MMDA para sa clearing operations. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipatatawag nila ang kontraktor ng proyekto at ang Makati City Engineering Office para matukoy ang sanhi ng pagguho. Posible raw reklamo ang kontraktor kung mapapatunayang may kapabayaan. Dismayado rin si Dizon ang inspeksyonin ng mga lubak sa bahagi ng bagong gawang EDSA busway. Bahagi ito ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation. Ayon kay Dizon, napinsala ang bago asfalto dahil sa naipong tubig dulot ng mga pagulan. Batay sa napag-usapan ng DPWH at Department of Transportation, lalagyan ng gaps ang concrete barrier para may daluyan ng tubig at hindi ito maipon sa busway. Ayusin din daw ang nasirang asfalto kapag bumuti ng panahon. Ano ba nangyari nito kabago-bago? Dapat na-anticipate natin to Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Ongoing naman yung project, so lahat to, correction ng kontratista to. Kahit na nagawa na nila yan, uulitin nila yan. Walang choice yan. At no cost sa gobyerno yan.
Nag-set up ng pet evacuation area ang Quezon City Veterinary Department para sa mga nasagip na alagang hayop sa gitna ng pag-ulan. Layon po nitong magbigay ng pansamantalang matutuluyan sa mga na-evacuate na alaga. Ayon sa Veterinary Department, nasa mahigit 30 alagang hayop na nasa pet evacuation area sa barangay Bagong Silangan. Patuloy pa ang monitoring at pagtitiyak na ligtas ang mga alagang hayop. Lubog din sa baha ang maraming lugar sa Bulacan itong weekend dahil sa ulang dala ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Ang ilang taga-Kalumpit gumagamit na ng mga bangka bilang transportasyon dahil hanggang dibdib ang baha sa kanilang lugar. Halos umabot na sa bubong ng ilang bahay ang baha. Sa ibang barangay, nakakalusong pa ang mga residente at ilang tricycle sa abot hitang baha. Sa bayan ng Santa Maria, hindi madaanan ang sitio Makaiban Bridge. Hindi na rin halos makita ang tulay dahil sa taas at lakas ng agos ng ilog. Lumikas na ang ilang nakatira malapit sa ilog pero may mga nanatili pa rin dahil hindi maiwan ang mga alagang hayop. Sa bayan ng Marilao, kanselado ang ilang misa sa St. Michael the Archangel Parish dahil kasama ito sa mga binaha. Malakas ang agos ng baha sa barangay Nagbalon. Lumabas ang ilang residente para mamili ng kanilang pangangailangan. Baha rin ang ilang kalsada sa barangay Poblasyon. Hinarangan ng ilang kalsada para hindi lumusong ang mga motorista. Pinapanatiling alerto ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente dahil magpapatuloy po ang high tide. Payo nila lumikas habang maliwanag at huwag paabuti ng gabi. Nagpakilig ng fans sina Dustin Yu at Bianca De Vera sa kanilang kauna-unahang concert nitong weekend. Napuno ang venue kahit ramdam ang epekto ng masamang panahon. May unang chika si Nelson Canlas. Kahit matindi ang ulan, punong-puno ang New Frontier Theater sa Quezon City para sa kauna-unahang concert ni Dustin Yu at Bianca De Vera na Love Actually. Na-surprise ang Sheffies o ang Dustia fans na lumabas ang dalawa mula sa gates ng theater at naglakad patungo stage habang kinakanta ang opening number. Nakakatuwa nung lumabas kami, nakaka-overwhelm kami sa pagmamahal, but at the same time, tagal kasi namin inantay ito. Bukod sa nakakakilig na performances, ultimate fan service din ang mga palaro. Maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta sa amin. Alam namin ni Bianca na maraming pinagdadaanan yung mga Pinoy pero talagang binigyan nila kami ng pagmamahal na para sa akin walang makakapantay. Ipinadama din ni Dustin at Bianca ang pagmamahal at paghanga para sa isa't isa. Dustin, thank you so much for everything. Maraming salamat, and please know that I'll always be here for you and I'm always proud of you. Matagal ko itong hinintay para sa kanya. Magkaroon siya ng sarili niyang concert. Bonus na lang nakasama ako. Para sa kanya to. Ito ang unang balita. Nelson Canlas, GMA News.